Uy, andito na kami sa site. Mag-install yung mga gamit. Wag yan, baka bumaksak. Mabasag. Ligay mo dyan. Yan, pagpatuloy. Yan. Okay yan. Lagyan namin ng karton para hindi masira yung ano ng bubong. Sakto ba yung karton? Hindi magasgasan yung ano. Tulungan mo ano, Justin. Tulungan mo. Yan, okay na yan. Nice. Safety for safety purpose para sa wiring, hindi masugatan.
Hello, magandang hapon mga kasolar. So, nandito kami ngayon sa Antipolo. Mag-i-install ng 6 kilowatt. Itong solar panel natin ay merong triangle bracket para matilt natin sa facing. Ma-optimize yung harvest. Bali, 12 pieces na solar panel, 580 watts each, monocrystalline. Ayan yung mga installer. So, nasa baba yung sa inverter gumagawa. So, bali, time check 2:13 PM, February 9. Ayan. Puntahan natin sila. Okay, okay lang yan. Yan, sige. Good morning mga ka-solar. So yan, ang day 2 namin ngayon dito sa Antipolo. Nagkakabit na kami ng solar panel. Yan, nakabit na namin yung 6. Then yung 6 pa ulit dito. Tingin. Wow. Okay, na-install na namin yung 12 na panel sa triangle bracket facing south, 14 degree tilt. Yan. Tiba yan, tagtad ang tornilyo yan. Sinalig. Triangle bracket. Halos lahat yan may tornilyo. Tsaka wala siyang uga. Hindi siya yung gumaganon-ganon. Wala siyang uga. Bali pang day 2 namin ngayon dito sa Antipolo. Time check 8:57 AM. So I think kaya nang tapusin ngayon to. 6 kilowatt hybrid system. Iglalatag na kami ng cabling. Buksan natin yung case na 6 kilowatt hybrid day. Iba na siya, isang tornilyo lang kailangan tanggalin. Mabubuksan na lahat. Mayroon siyang barrel bolt. Parang nakabisagra na lang siya. Tapos ito yung loob niya. Ito medyo parang kumonti yung ano. Ito yung isolator, DC isolator switch. Ito yung sa city sensor. Ito sa parallel, sa CAN port communication, generator, off grid, on grid, grounding bus bar.
and battery input. Yan, ganyan itsura niya sa loob. Ito yung bagong version ng DEI 6 kW. DEI 6 kW. Yan. Ano ito? Hello, update ngayon mga ka-solar. So time check 11 AM. Yan, napag-wiring na kami. Yan, grounding okay na. And then may mga grounding clip din yan sa mid clamp. Wiring na conduit lahat. So ayan muna ang update ngayon. Anong oras na? 11 AM. Tapos na rito sa taas, i-coconnect na lang mamaya yung MC4 pag nakabit na sa DC breaker yung wire itong mga solar panel. Pwede na siyang i-connect dito. Ayan lang muna update. Mamaya ulit hapon. Thank you. Okay, update dito mga ka-solar sa baba. Nakapag-wiring na sa solar panel. Napag-lagay na ng cable gun. Ito, iba ang size nito para sa battery talaga to. Medyo mataba to. Tapos, yan, nakapag-wiring na. ATS. Malinis yung wiring. Malinis yung trabaho. Malinis at saka safe. Tapos dito sa may baba. Sa likod. Ito yung sa likod. Oh, wina-wipe out pa yung ano. TV na. PVC ano cable. PVC conduit. Sa grounding natin yan ano. Yun. Nagkukuhay ka sa grounding. Pero pwede, tigtuwid mo na. Maaga pa may 11:30. Okay, hello, good afternoon mga ka-solar. So, day 2. Hindi namin natapos. Medyo nakakapagod. Nag-wiring kasi kami na ito. Yung wire na yan, papunta yan sa airpot ni sir. Doon, isasama sa grid tie connection ng inverter. Sa grid tie side lang siya i-connect. Kakabit yan sa MTS. May MTS doon sa may bahay niya. Tapos, gumawa kami ng service entrance dito. Entrance cap. Hindi namin natapos. Tapos nagkabit kami ng grounding. Tapos eto. Yan. So day 2. Time check 4:56 February 10. At least konti na lang gagawin bukas. Konting-konti na lang. Sa solar panel, nakakabit na rin yan. May power na rin to. May supply na yan. Yun. More on AC side na lang kami. Tapos naka-ready na rin sa battery cable. Tsaka yung communication port. Tuloy na lang bukas. Okay. Sado mo na kaila yung inverter tsaka ito sa HDPE, makapal to, tsaka UV rated sa ulan. Ito yung orange na malayong malayo sa orange sa hardware. Makapal yan siya. Tsaka pang outdoor talaga yan. Yan na, makapal yan. Tsaka matigas.
Malayo sa hardware. Tigas to, sir. Hello, good morning mga ka-solar. So, pang day 3 namin ngayon. Time check 8:30 February 11. So, tinanggal namin tong flexible O-rings, pinapalipat ni sir sa sa roof, sa bubong na lang para daw hindi kita. Pero sa roof, papalit namin ng conduit na UV rated, yung matibay. Kasi hindi pwede pang expose sa outdoor yan hindi siya weatherproof. So, mangyayari, nasa bubong na siya, tapos naka-conduit siya. Yung time kasi na nag-ocular kami, ang nag-approve nito si airpat niya, yung tatay niya kasi kausap namin. And then, yung anak, magkaiba sila ng ang gusto naman ng anak sa bubong ka lang para di kita. Mas maganda naman yung sa decision ng anak. Okay lang naman. Ililipat namin, relocate namin yung wire. Yan yung papunta sa MTS na kanyang father. Yan. Sa grid tie connection natin siya i-connect. Hindi naman kami magdudugtong ng wire kasi mahaba pa yung wire dun. Napasobra. Tsaka yun nandun mahaba pa. Walang dugtungan pa rin. Kaya okay lang. Nagdagan lang yung trabaho namin ngayon pero kaya pa rin namang matapos. Okay, another solar project sa Antipolo. So, nagtitesting tayo ng network cable para sa communication ng inverter at battery. All goods naman. Okay. Dito, naka-ready na yung sa may battery. Kukunin na mamaya na sa loob pa ng kwarto. Okay. Yung isa gumagawa pa dun sa MTS sa airpot ni client. Pagtapos na pwede na kami mag-energize. Yung city sensor nakakabit na rin. Ito yung city sensor. So, time check. Alauna 1:30 na lang hapon yan. Putulin mga pasulong ako na putulin na aking conduit na nakalapit na yun. Wala nang gamit yan Yan. Conduit ni sir. Gumanda na yan. Hindi katulad ng una. May grounding na rin si sir. So ito na pinaka-service disconnect niya. City sensor nakakalit pa rin yan. Yan. Ito yung battery natin. Okay, ito yung battery na 300 AH na LiPo for 51.2 volts. Ganyan siya kalaki. At kabigat. Sige, hatakay ko yung karton. Okay. Okay. Yan natin lang. Wait lang. Yan. Malaki yan. Hindi naman mapasok sa ilalim ng sa gilid. Almost sakto lang. Taas mo yan. Hindi ba tatamaan tong Hindi 2 inch. Oh, almost sakto. Sa ilalim, hindi pwede May tatamaan, tsaka yung outlet. May outlet. Diyan talaga sa gilid. Sino nagsukat yan? Ano po yung nagsukat niya? Yan. Ayan yung ating 300 AH. Okay, good afternoon mga ka-solar. So, ngayon yung pan-day 3 namin. Time check, 2:43 PM. February 11. Tapos na namin lahat. Apollo operational na, pati battery nakabit na. Then ATS. Ating safety devices. The battery. Yung battery kanina 50% factory charge. Ngayon 64 na yung charge niya. 64%. Yan.
And then, yan yung ating inverter. 2 kilowatt yung harvest ngayon. Makulimlim, medyo maulap ngayon. Yan, makulimlim, maulat. Pero, nag-harvest pa rin siya ng 2 kilowatt. Not bad. Okay. 2,000 watts, malakas yan. Safety devices. Yan. And then, sa may baba, ito yung ginawa namin. Sa likod. Yan. Ito yung earth ground. 10 feet earth ground binawon namin yan. So, below 20 ohms yung reading niya sa grounding test. Yan. So, kinabitan namin ng pull box tsaka service disconnect. Medyo mataas lang yung service disconnect kasi minsan lang naman manan. Hindi namin binaba. Para mas maganda siyang tignan. Yan yung papunta sa solar panel ng conduit. Yan. Yan nga pala yung version ng bagong DE, 6 kilowatt na yan. Bagong model. Tapos yung MTS naman ang airpot ni Sir, puntahan natin. Medyo malayo ito sa bahay. Ito. So yung MTS naka-switch sa ngayon sa solar, and then naka-off yung Meralco grid. So sabihin hindi gumagana yung metro niya ngayon. Doon siya sa grid tayo naka-connect ngayon. Yan. Diyan yung gumapang yan doon hanggang doon. Layo ng wiring. So hindi na, pag naka-switch sa solar yung MTS na yon, hindi na totally disconnected siya sa metro, sa Meralco. So dito sa kumukuha ng on-grid power from solar. Pero kapag ka nag-brand out, ito lang may kuryente. Itong resort lang na to. Wala na yung kay Saripot ni Sir. Sa grid tie lang kasi siya nakakonect. So para maiwasan natin yung overload ng inverter. Silipin natin. Ay, halos wala naman consumption sa sa grid. Okay. Oh, yung ganda, malinis yung pagkaka-install. So ganyan kami kalinis mag-install ng solar. Tapos mga naka-cable gland yan para hindi pasukin ng butiki. Yan. Operational na siya. Okay. Nice. Ito yung side view niya. Ito yung battery niya, sobrang bigat. So naglagay ako ng mga sign na danger, high voltage for awareness lang to sa mga mangingialam. Since inaarkila to ng mga guests. So nagpa-install si Sir ng 6 kW kasi laging low voltage dito sa area nila. Ngayon okay naman, 226 volts. Pero minsan bumabagsak ng 200 volts. So minsan di gumagana yung aircon kapag gano'n. Pero ngayon buksan natin lahat ng ilaw. Okay. Nakabukas yung mga yung mga breaker ni doon ni Sir. Lahat 'yan nakabukas. Baka wala nakabukas ng appliances doon kaya wala nare-reading. Meron kayo pwedeng buksan diyan kahit motor. At try mo i-switch yan Kuya Leo, yung push button na 'yon. Kung motor 'yon. Tingnan natin kung gagana yung ating city sensor. Hindi yun, may push button sa may baba ng MDP. So nakabukas yung mga ilaw. Oras ko lang ako kinukuha kay grid to. Naka-zero lang.
Kasi wala si Chris. Yan ngayon, maambod na. Tsaka kumulimlim na naman. Ito, cloudy pero ang taas ng harvest natin. Naon mo na? Ano kaya pwede natin mabuksan dyan? Mamaya dadating sila eh. Para matesting natin yung ano, yung limiter. Sige, mamaya na lang pagdating nila, sir. Papunta pa lang sila, client. Papunta sila. Pero kaya na to. Malinis yung pagkaka-install. Mga looking na solar installer na quality, malinis pagkaka-install. Tsaka siyempre affordable yung price na pag-uusapan naman yan. Very flexible naman kami pagdating sa costing. Pwede tayong depende sa budget nyo. So, ito yung details namin. Kontakin nyo lang po yan. Yan. Yung details namin. So, naglalagay ako ng sticker dyan for the technical assistance. Halimbawa, nagka-problema or merong technical na tanong si client. Madali na lang akong mapapind. Nakikita o makakontakt. Yan. So, ito naman, indicator light ng normal power tsaka emergency power. So, normal power, yan si grid. Emergency power, yan yung off-grid ni inverter. So, para silang may ready power. Pag nag-burn out si grid, mawawala tong green, ilaw, ito lang nakailaw. Si emergency power. Ibig sabihin si solar ang gumagana niyan. Pag si solar naman ang nawala, halimbawa, maintenance or pinull out yung inverter, siyempre mamamatay itong off-grid. Si grid lang ang magsusupply ng power sa resort ni sir. So ito pa nga pala itong ano to, ongoing construction na resort, pwedeng rentahan ng mga barkada, families. Message lang si Sir Arlan Senga sa Facebook niya. Arlan Senga. So yung profile picture niya, yung bata. Pwede kayo rito, maganda rito sa lugar na to. Pero yung private pool, ginagawa pa lang. Then may dalawang kwarto, yung CR, itong table, at saka lababo. Malapit na matapos din mag-operate. Umulan na. Talagang maulan ang installation namin ngayon. Buti lang, pinatapos muna kami. Ayan ang mga tropa. Ayan. Yan silang gumawa. Yan ang mga wanted. Ano masasabi mo? Shoutout. Dali na. Turn over tayo. Testing natin ngayon yung solar. 6 kilowatt. So, 6 kilowatt yung PV system. Tapos, 6 kilowatt yung hybrid inverter. 15 kilowatt hour lithium battery. And then, safety devices. Okay. So, ngayon, time check, 5 p.m. Ang nakakarabis na ng solar natin, 350 watts. So, naka-battery first tayo since kakabukas pa lang ng battery factory charge. Priority mo natin yung battery. Kanina, 50%. Ngayon, naging 71% na. Naka-charge siya ng 20%. Ngayon, i-delay mo natin kasi yung system sa brand out tsaka sa grid tie system. Sa grid tie system, wala na nakakonect eh. Yung case na lang sa aircon dyan. So, doon sa may kabilang bahay. Tapos yung ditong buong resort na to, yung building, tsaka mga pool, ito yung nakakonect sa off-grid. So, dapat expected natin kapag nag-brand out, gumagana to yung UPS mode, uninterruptible power supply. Dapat kahit kung ang ilaw, hindi natin maramdaman. And then yun, brand out yun kasi sa grid tie nakakonect yung case. Pero nakakover siya ng solar during normal power kapag available signal ko. So, nakakover pa rin ng solar yun. Wala lang sa emergency power supply pag brand out. Ibig sabihin, di ba, pag brand out, totally dead sila. Patay, wala silang battery. Ito po. Kasi si battery naka-focus lang dito sa bahay. Yes, dapat. Yung off-grid niya, dito lang nagtatrabaho para tama ko eh. Nakapatay, ilaw din na. Sige, ganito. I-off mo yung sisimula tayo ngayon sa naman ng brand out. Yung i-off natin si Meralco. Wait lang. Check muna natin yung voltage.
225 volts. Okay, sige. Off mo si grid. So, kaya natin ginagawa to para makita nyo rin yung off-grid power kapag brand out. Kung baka hindi natin yung dahil brand out, pwede naman natin i-disconnect dito si Meralco. Yung i-off lang natin yung breaker dito ng metro. Sige. Nakita ko. Brown out na yan. Pero brand out yun sir, nasa grid tayo yun eh. So, ang gumagana ngayon is grid tie na yan. Yes sir, nawala yung internet nyo. Ibig sabihin wala na yung power doon yung internet, namatay. Hindi, pula talaga. Ayan, wala talaga. Wala dyan. Ayan, wala na. So walang power yun siya sir. Wala yung power, pero ito, so seamless na may power pa rin kahit kurap ng ilaw. Hindi naramdaman. Kasi nga, UPS level nga yung ano nito. Yung uninterruptible power supply. Bagay siya sa mga server, computer, yung mga bawal may interrupt na appliances. So safe yung mga aircon, hindi ka basta-basta masisira. Kasi yung equipment. Bilis ng pasok ng kurente. Ang 3 milliseconds. Yan. May indikasyon na X dito sa off-grid. Tapos dito naman yung normal power indicator sa safety box natin na patay. Pag patay ito, ibig sabihin hindi available yung power kay Meralco. So Okay. emergency power, ito yung solar natin yung off-grid. Yung battery ang gumagana. Battery yung gumagana. Kanina nag-testing tayo, 200, ilang volts yung kanina? 225 volts. Ngayon, hindi natin yung voltahe na nanggagaling sa Battery. off-grid. Sa battery. 240 volts. 204. Lakas, di ba? Safe pa yun. Kasi voltage, ranging ng voltage pa yun. 240 volts. Kanina 225, di ba? Low voltage na siya. Ang safe na voltage between 220 to 240. ayan ang safe. So, anything na lalakpas sa 240, hindi na maganda rin. Hindi na maganda makakasira ng mga appliances. Yung mga ganong ranging lang. Mga ganong ranging. Hindi, kung may times ba na pwede mag 245 yun? Hindi na. Sinet ko na lang sa akin. Talaga naka 240 lang siya. Hindi na sa pwede pang babae yun. Sa sinet. Okay. Pero ako dito para mas malakas yung voltahe. Para pandar ka ng mga motor, ganyan. Pwede pa pandar yung motor siya. Hindi. Kasi sa kanila. Pero ang load na nababasa ngayon sa off-grid ay Yung aircon. 180 watts. Kasi aircon na lang. Pwede natin pa-testing yun. Yung dalawang aircon sir. Buksan mo pa. Testing na naman tayo. So ang charge ng battery ngayon ay 71%. Okay. So testing tayo sa system. Hindi lahat na function ng solar ng hybrid on-grid off-grid system. And punta ko na ba siya? Makita mo kung ilan yung aircon. Ano mo ba? 50 watts. Ng 564 watts. Mandar na yung aircon mo na isa. Kanila 180 lang pag wala aircon. So kaya pa. Kasi ano yan hanggang 6.0. Maximum output yan. 6,000 watts. Ibig sabihin 6.0, 6,000 watts. Kaya yan. So ngayon, 500 watts lang. Pwede bang buksan yung ano, yung aircon mo na ano. Tapos bababa pa yun pag malamig na reach niya na yung ano yun. Sabi ko. Hindi ko ito kung hindi ko Baka may pre siya sa outdoor. Ayun, gumana na yung dalawang aircon. Ilang watts power yung aircon? Isang 1.5 saka isang 2.5. Di po horse power. Yan, yun na din. 900 watts na. 918, 920 watts. Ano yung musok? Pero mabango yung apoy eh. Kala ko may musok na. Paubos na rin yung juice nito, baka magamoy sunog eh. Kung mababa yung starting current ng ano aircon. Ayos yan. 71%. Saan nakita yun? Ito naman bro.
Static current sa apps makikita rin. Okay, so 900 yung run, current running. Okay, pag-load mo. Ito Ito lang. lang. Tapos ito. Yung battery 71 pa rin. Kanina pa nakabukas yung isang aircon mo. Hindi pa nababawas. Nice. 71%. Makunat to sir. Hindi ginawa na makunat. At saka bago pa siya eh. Tsaka, yan. Bago. Bukas mo full charge yan. Yung motor mo dun. Nakasabi pintuan. Yung load ng bahay ni sir. Binuksan yung dalawang aircon na total 4 horsepower. Tapos buong ilan ng bahay. 1,481 watts. So, battery natin, still 21% pa rin. Hindi nababawasan simula kanina. So, yeah. Sobrang punat. Wala na bang ibang naka-off na breaker? Dapat ko alam, bagay mo ng ano, Ako nga din. cabinet. Palagyan mo Pero ng... yung cabinet na Kaya sir? lusutan lang. 240 watts. Oh, nataas pa pala. Solar yun. Pero pagka similar ko, nasa ano na, 225 watts. Malalaman ba natin kung may kuryente yun? Yung cable na. May pwede mo malaman dyan yun. Oo, masusunod na. Sa ano, pwede. Isang bar pa lang ng mabawas. 70, 75. Asan yung percentage? Ah, ito pala. Last yan. Pwede niyang i-click siya. Ah, yun. Mas malinaw. Stick up. Power, 1,400. Pwede rin po rito sir, tingnan sa button. Click dyan ang touchscreen. 70%. Okay. 70% na nakatitira sa kanya. Ay, nasa video. Hapon na kami nakapagod. Tapos sir, yung mga dahon-dahon. Dahil umaga, pupunta namin. Gawin dahon ng mga. Malaking certificate yung service. Okay. Baby, baby, the good old man on you.